morning ngayong 21st day ng August. It's Wednesday. Kasama nyo na naman ngayong tanghaling ito. Ang nag-iisa ninyong Bebe Loves in the morning, your one and only Greta. Ito pa rin yan sa programang palaging nagpapaalala na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, huwag nyo nang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiba Na. Yes naman, dibdiba na naman. Isang oras na naman nating didibdibin ang mga bagay-bagay na hindi na naman natin masabi-sabi. Mga bagay na hindi natin maamin. Mga bagay na nagpapasikip ng ating mga dibdib. Mga bagay na nagpapahirap sa ating matulog sa gabi. Oh, diba yung mga bagay na ganyan kapag hindi talaga pinag-uusapan, nakakabigat talaga. Nakakabigat, nakakasikip ng dibdib. Kaya naman, dito ang programang ito and of course your one and only Greta para tulungan kayong i-loosen out yan ng konti. Diba? Baka meron kayong mga gustong idulog sa amin dito sa ating himpilan. Pwede nyo po yung i-text sa ating official text line na 0929-2168100. Again, that's 0929-2168100. At syempre naman live din tayo ngayon sa ating official Facebook page. Pumunta ka lamang sa DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. At kung nais mong mapakinggan ang magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan, pero wala kayong radyo paglabas ng inyong mga tahanan, pwede nyo pa rin kaming mapakinggan. Pumunta ka lamang sa aming official website. That's www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Lahat yan available para sa inyong convenience. Kaya naman tutok na maghapon, magdamag. Dito lamang yan sa DZDG 96.7. At maya-maya nga lamang ang ating featured letter of the day, ang ating didibdibin sa mga oras na to. Pero sa ngayon ipagpatuloy nyo muna ang pakikinig ng magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan. Sa aking pagbabalik, ang ating didibdibin. Here is Celine Dion with Where Does My Heart Beat Now? At sabi ko nga sa inyo, sa mga oras na to, bamasahin natin kung ano nga ba ang ating featured letter of the day o ang ating didibdibin sa mga oras na to. Naranasan nyo na ba na masisi kahit ikaw naman talaga yung biktima? Ang sabi nila, blood is thicker than water. Pero paano kung yung mismong mga kadugo mo ang gumagawa ng hindi maganda sa'yo? Paano mo haharapin yung mga ganitong klaseng bagay? Yan ang itinatanong ng ating letter sender na si Darwin. Yan ang kanyang dinidibdib ngayon. Kaya naman natin ang basahin ang kanyang liham para atin siyang matulungan. Si Darwin. 13 years old pa lang po ako, naghiwalay na ang aking mga magulang. Napunta po ako sa lolo't lola ko at sila na po ang nagpalaki sa akin. Yung tatay ko, hindi ko na po alam kung nasaan o kung buhay pa po ba siya. Hindi po niya ako binisita kahit kailan nang maghiwalay sila ng aking nanay. Hindi ko naman po masabi na malapit ang loob ko
sa aking ina. Mayroon na po kasi siyang ibang pamilya. 22 na po ako ngayon at sa buong buhay ko, 3 beses lang pong nagpakita sa akin ng nanay ko. Ang lolo't lola ko na po kasi talaga ang tumayong mga magulang ko. Noong 18 ako, iniwan ako ng aking lola. At si lolo naman, nawala na rin ngayong taon. Kaya naman, mag-isa na lang po ako sa buhay. At bago po mawala ang aking lolo ay ipinagkaloob niyang ipamana sa akin ang lumang bahay sa probinsya at kaunting pera na naipon nilang mag-asawa habang ako ay pinapalaki nila. Pagkatapos pong ilibing ni lolo ay diretsuhan na po akong kinausap ng nanay ko. Pinipilit niya na hatian ko daw naman siya sa pamana. Araw-araw niya akong pinupuntahan sa bahay para humingi ng pera. Sa akin lang naman, DJ. Ayoko talagang magbigay kahit piso sa kanya. Pero gusto ko pa rin humingi ng payo sa'yo. Dapat ba nabigyan ko siya para matigil na rin ang panggugulo niya sa akin araw-araw kahit na sa akin lamang to ibinigay ng aking mga yumaong lolo't lola? Sana po matulungan niyo ako. Lubos na gumagalang, Darwin. At yan nga po ang ating dinidibdib sa mga oras na to, ang kwento ng buhay ni Darwin. Kayo po mga listeners, baka po kayo ay merong maipapayo o baka kayo dumadaan sa katulad na sitwasyon. Maaari po kayong mag-text sa aming official text line 0929216810 o di kaya naman mag-leave ng comment sa aming official Facebook page. Hanapin nyo lamang ang DZDG Destiny Radio. Ang oras po natin is already 11:49 in the morning. Ang oras na yan, ang time check na yan ay hatid sa inyo ng CA Copy Center and Printing Services. Para po sa mga printing services and general merchandise, magpunta lamang po kayo sa CA Copy Center located along Quezon Avenue. Sa pagitan po yan ng Greenwich Pizza at Gemini Bakery sa bayan sa Lucena. Meron tayong text message dito. Ang sabi niya, ay nawala. Okay, ulit. Check natin. Ang sabi niya rito, "Hello DJ Greta, greet ko lang po itong bunso kong kapatid na tahimik dito sa tabi ko, si Shane, at pa-request po ng song na Always on My Mind by Elvis Presley. Salamat po from Engineer John." Siyempre, pagbibigyan natin yan. Ikaw pa ba, Engineer, ang lakas mo sa amin? Kaya naman, magbe-break tayo muna tayo ng kauntian para mabigyang daan ang request mo. At siyempre, para may pagpatuloy nyo ang pakikinig ng magagandang musika na hatid sa inyo ng ating himpilan. So, Engineer, here is your request. Always on My Mind. "12:14 in the afternoon. You're still tuned into DZDG 96.7. At kasama niyo pa rin ang inyong nag-iisang baby loves in the morning. Your one and only Greta. So, sa mga kakabukas nga lang ng radyo dyan, ang dinidibdib nga natin, tungkol dito sa problema ni Darwin na pinalaki ng kanyang lolo at lola at pinamanahan ng konting pera at ng lumang bahay. Kasi nga hindi na siya inaruga ng kanyang parents. So, ngayon, pagkatapos mawala ng kanyang lolo at lola, bumalik itong kanyang nanay para araw-araw siyang kulitin at humingi ng ganang parte sa kanyang mga namana. Okay. So, ang sabi ni Darwin, ayaw daw niyang magbigay kahit piso, pero ano daw kaya ang dapat niyang gawin? Well, Darwin, first of all, ang question ko sa'yo ay,
Was there a last will and testament mula sa iyong lolo't lola? O sa iyong lolo bilang siyang naiwan? Ikalawa, ang mama mo ba meron pang mga kapatid? So yun ang isa sa mga dapat nating paglimilimian. Kasi kung solong kapatid ang mama mo at sa'yo ipinamana, yan, so konti yung kaagaw mo. Kaya lang kung ang iyong mama o ang iyong nanay meron pang mga kapatid, halimbawa 10 sila, nako, mukhang mahaba-habang usap ito. Diba? So, doon tayo sa last will and testament. So, kasi alam mo, ang last will and testament actually, kaya ako naman naitanong is because itong document na to will give the executor a say or will give a say on how an executor should handle assets upon death. So, yan, ito yung maging lesson din sa ating mga katandaan. Diba? Maging lesson ito sa ating mga katandaan na merong mga ipamama ng mga lupa, mga bahay sa kanilang mga anak. O habang kayo ay buhay pa, inyo nang linawin kung para kanino mapupunta ito, para kanino mapupunta yan, ganyan. As much as possible, yung alam niyo yun, yung magbigay ng last will and testament. Kasi it's very important dahil may mga pagkakataon na kapag ang isang matanda, sabihin na nating pumanaw, tapos may mga naiwan na properties, may mga pagkakataon talaga na ang mga naiiwan nagkakagulo sa paghahatian. Diba? It's a good thing kung maganda ang pakisamahan ng mga naiwan, talagang sila ay nagbibigayan. Pero kung kagaya nito na kumbaga may naghahabol kahit na sinabi na nung nawala na ito ay para kay ganito, kay ganyan, may naghahabol pa rin. So it's very important, this is maging sa atin kasi tayong mga Pilipino, ang thinking natin pag minsan hindi na kailangan yung mga ganyang papel, hindi naman tayo mayaman wala namang malaking pag-aawayan, wala namang malaking paghahati-hatian. It's actually kahit maliit na bagay pwede namang pa-affidavit, di ba? And then have it attached on your document or whatsoever para merong matibay na pinanghahawakan ang inyong pinagbilinan. Kasi pag minsan alam nyo kapag verbal lang, yung mga ganyan na verbal, ipinamamana ko sa'yo ito, ang lupang ito, lahat ng iyong natatanaw, ganyan. Nang hanapin na ang last will, nang hanapin na ang titulo, ang rightful heir ay syempre kung sino ang kasunod. At kung tutuusin Darwin, it will be your mom. So in your case, ang hinihingi ng mother mo sa'yo ay share ng pera na naiwan. Actually, mukhang hindi pa niya naiisipan yung tungkol dun sa lupa, at saka sa bahay. So, I guess, kung titingnan kasi natin dyan is yung alam mo yon, yung hierarchy, o, di ba, yung pagkakasunod-sunod, ang rightful heir ng bahay at lupa ay ang iyong mother at hindi muna ikaw. Kung wala tayong pinanghahawakang matibay na dokumento na talagang ito ay iniwanan sa inyo o iniwanan sa iyo, hindi ba? So I guess, Darwin, bilang yun naman ay mama mo, kahit masakit sa loob mo, 'di ba? Kahit nakakasama ng loob dahil nga iniwanan ka ng mahabang panahon, tapos sabi mo hindi ka naman binisita ka 3 beses lang, tapos ngayon biglang susulpot para manghingi ng parte niya. So I guess ang tamang gawin hatian mo na lang, unang-una for your peace of mind. Ikalawa, yun kasi yung legal na gawin, hindi ba? Talo ka doon actually, oo. Talo ka kasi kumbaga parang iniwanan nga sa'yo 'di ba? Kaya lang ang question, asan ang proof? 'Di ba? Kung unahan mo na, sige na, hati na tayo para lang sa ikasasaya mo at sa ikatatahimik ng buhay ko. Di ba naging ka pa doon? Parang ikaw pa yung naging mapagbigay doon. At hindi mo na kailangang isipin araw-araw na ito na naman, mangungulit na naman, manghihingi na naman, 'di ba? So, I think, kung ako lang naman ang nasa sa sitwasyon, ganun ang gagawin ko para, sige na, ito na. Para hindi na tayo, nagkakagulo.
Sabi nga ng mga nakatatanda, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Hindi ba? So medyo ano yun, medyo masakit sa damdamin yun. Pero kung ang kapalit naman ano, yung peace of mind, mas importante yun. Ayun lang, yun lang naman talaga ang gusto kong sabihin sa'yo, Darwin, na isipin mo ang iyong peace of mind. Saan ka ba mas makakahinga ng maluwag? Saan ka ba mas makakatulog ng mahimbing? Di ba? Tsaka syempre, konsensya niya na yun. Yun na nga lang yung iniwan sa'yo, kukunin niya pa dahil lang sa siya yung rightful. Hindi ba niya naisip yun, di ba? So, alam mo kasi, ang hirap kasing alam mo yun, ang hirap baguhin ng mga taong ang utak ay sarado na. So yun, kaya kung kaya mo namang magbigay kung hindi makakasakit sa iyo at kung makakapagbigay ng peace of mind sa iyo, di magbigay ka na lang. Babalik din yan more than you expect. Ayun, yun lang naman talaga, Darwin. Sana nakatulong ako sa problema mo o sa dinidibdib mo ngayong araw na ito. And it's already 12:22 in the afternoon. Wala na naman po tayong oras. Kailangan na naman nating pansamantalang maghiwa-hiwalay. Ito pa rin po ang nag-iisa ninyong Bebe Loves in the morning, your one and only Greta. Dito lang yan sa programa na palaging nagpapaalala na yung mga pinagdadaanan nyo, wag nang tambayan, daanan na lang at pag-usapan natin yan. Dito lamang sa Dibdiban na. Iwanan ko po kayo ng isang kanta. Here is Tracy Chapman with a Baby Can I Hold You.